tudluan, mauna ang mga wala sa church. Kini taga ng tudluan sa pulong sa Ginoo. Mga igsuon. Ang presensya sa Dios, mga igsuon, wala na limit. Nagkinahanglan tag presensya sa Dios, di ba? Lord, ganang I need your presence. Nga kanunay maanaa. Yeah, ganit di mo presence ni Lord. Galantaw man kagkuan, Netflix. Sa man katapagong lain mga dikit-dikit, di mo gilantaw. Ang presensya sa Dios, imong gikinahanglan niya. Supwahi. Di ba? Supwahi. Sumuna nga, kanunay tang na ay gubat. Dili nang gubat na. Away din magrinaway mo, gubat. Naakay gubat, sige sa imong kaugalingon. Naakay gubat sa imong kaugalingon. Itong kay dili ni mo masalikway. Dili ni mo masalikway ang giganahan sa imong mga mata. Ilabi na nakasunod ka sa drama. Ilabi na nga, maglanto na pag-ayos. Naana ko i-upload na picture na ako. Nagwapa kay ko. Kadaan daw, maglahi-lahi kang upload, mag-mighty. Bago sa pa niya, maghatag ng mga tools na usahay. Matingalan na tanong basa, may yung nga, pero giigop ako, hatag po sa tools nga, nag-away na sila mga tools. Diba? Muna, bati kaayo. Pero kung ang pulong sa Ginoo may isulti diya, di ba, hindi na mulang taon ng uban. Oh, kaysa niya may igo sila, dili man po sila maka-issue di mo, pulong man sa Ginoo. Pero yun na love your enemy niya, higiaway, di kanya, di na siya ka-issue ni mo. Kaya igo naman siya, Lord, si Lord. Pero kung mga wala dito nga mga pulong mo, balos mo na siya di mao. Pulong sa Ginoo itirada mo, balos man siya dili. Mubasa man siya dili. Nagsuon. Yung ana, kay mauna ang pinaka-importante. Ikinahanglan nato nga kanunay ang ato ang kinabuhi. Mga igsuon. Importante gayon. Igsuon sa ato ang kinabuhi nga ang atong connection dili mawala tungkol ang presensya sa Ginoo anaa nga igsuon. Ug ato kanunay hinumduman. Igsuon sa atong pagkinabuhi. Diha sa Salmo 139:7-10. Nga bisan asa ta mo tago, bisan mo adto ta sa langit, naa ang Ginoo. Bisan mo adto ta sa ilalom kauban sa mga patay, ana gyapon ang Ginoo. Makatago ka kana. Dili. The Lord is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Naagayod siya sa kanunay mo. So dili jud ka katago mo nang hinumdumi na nga pulong sa Ginoo. Psalms 139:7-10. Dili ka kalimna. Dili ka katago. Imong mga ngabil nga mga pulong dili nimo matago. Pwede ka katago sa imong igsuon, sa imong bana, sa imong asawa. Apan sa Ginoo, never. Muna, igsuon. Naa kanunay ang presensya sa Ginoo bisag asa ka. Sabot na mga igsuon. Kung kanina hindi mo siyang gisangpit. Una si David aning dapita, wala kulukadlok. Kay wala siya katungod nga mobiya sa Ginoo kay unsa man niya pagbiya nga kung moadto siya sa langit na ang Dios, moadto siya sa ilalom na ang Dios. Sa atong paghigda na ang Dios, sa inyong paglingkod ana kita ang Dios. May suod. Sumuna nga walay limit ang presensya sa Ginoo. Ang iyang gahom ug iyang gugma walay paglubad mga igsuon. Ang iyang gugma limitless muna natin ikanta mga igsuon nga the steadfast love of the Lord never ceases. Lamentation chapter 3:22-23. Steadfast sa Ginoo, ang pagkamaunungon sa Ginoo, wala joy katapusan. Unang kanunay ginato siya ang ayan nga simbahon, ang ayan nga sangpiton, ang ayan nato hatagan siya higayon. Dili nato siya isit aside sa nanimo imong gigunitan apan taw ka ang Ginoo. Tugay ang iyahang gugma, ang iyang gahom ug iyang pagkamaluluyon. Anaa kanunay igsuon. Ana kanunay. Dinusaon man nato pag-avail sa kaalam sa Ginoo aron makakonekta adlaw-adlaw, minuto. Ano sa mata mo connect kada during na sa atong birthday? Ano sa tamo connect during na sa Thanksgiving? Paano man
nato maabil ang kaalam sa Dios nga maangko nato og kanunay tang makakonek niya. Pinaagi sa pag-reconnect sa atong kaugalingon sa Ginoo, pinaagi sa paghinulsol. Ang tao nga maghinulsol mga igsuon makabalik pag-connect sa Ginoo. Pero kung dili gani ka maghinulsol, dili ka mabalik pag-connect ni Lord. Igsuon. Dili jud na mabalik. Kay naguna-una ka, siya man tusadan. Sakto man ko. Remember, walay tao nga matarong. Walay tao nga matarong mga igsuon. So pinaagi sa pagbalik nato sa buhi nga Dios, mao po na siya pamaagi nga ato gitalikdan ang ato ang sala. Mao na. Pero kung dili nato talikdan ang atong sala, dili ta makabalik sa Ginoo. Igsuon. Tungod kay ang tao ang makasasala, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Muna pa'y naagi sa paghinulsol, ma-reconnect ka sa Ginoo. Muna ato inumduman, muna siya nga, mabatunan nato ang kaalam sa Ginoo kung kita mo hinulsol. Hinulsulan nato atong mga sala ko natay pagkatakulan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ato pangayon sa Ginoo, pasaylo ako. Kung doon natay pagkulang sa pag-ampo, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Munang adlaw-adlaw, kinahanglan musangpit niya aron makapangayo tagkapasayloan. Mga igsuon. Adlaw-adlaw ato siya tawgon mga igsuon. Dahil ikaduha mga igsuon, kinahanglan ato i-maintain ang atong connection sa Ginoo, pinaagi sa ato ang pagtuon kanunay siyang mga pulong. Tungod kay kung ang atong connection ma-maintain, magpabili na siya mga igsuon, ang gahom sa Dios mga igsuon, productive sa atong kinabuhi. Naakanunay ang iyang gahom. You can control tungod naa ang Ginoo. Pero kung wala kay connection sa Ginoo, wala na maintain, gamay ra inungdan, siya agit na ka, lupad na tong plato. Lupad na tong kaldero. Pagsulti niya bad, tubag po kag bad. Pagtaas siyang kilay, ni taas buduan nimong kilay. Ana, ngaigsuon, importante nga ma-maintain nato atong connection sa Ginoo. Not Sunday. Every day. Day and night. Basi nagnauna ta, mga batanon, basi nagnauna ta nga, aktibo kay ta basta Sunday, tungkol kay, ako na gud ni, ako tayada, ako tanan. Kita naman ang Ginoo. How about Monday? Wala din kita ang Ginoo. Una, kinahanglan every day. Kinahanglan ato i-maintain atong connection sa Ginoo. Manage your time. Kanang trabaho, kanang eskwela, kanang nasa balay, i-manage na ito atong time. Ayaw padala sa kailibbo ng kalibutan kay naibog jutaan ng mga tao dira sa diri na dinhi. Igba na ibuga nato dagang kay mga salida diha. Dagang kayo nga sige rag-ana, sig-ana. Makalipong na sa mata. Pero nga muna nalipong na mga batanon sa sa pila ka oras sig-ana. Dili dyan mo libat ang mata. Mga bata. Hallelujah. Igsuon. Hinumduman nato kanunay. Nga importante nga mabatunan nato ang kaalam sa Ginoo. Aron kanunay tang makakonek sa Ginoo. Maigsuon. Una, aron ma-maintain nato atong connection diya sa Ginoo una, abide in His presence. Kinahanglan magpabilin ta sa presensya sa Ginoo mga igsuon. Magpabilin ta siyang presensya tungod kay kung dili ta magpabilin siyang presensya, siyang pagkamahigugmaon. Mauna nato mahigugma tong kaugalingon, di ba? Dili nato mahigugma si Lord. Una nato igugma tong kaugalingon. Tinumduman nato ang Matthew chapter 10 verse 39 na ang tawo nga nagpasulabi og gugma siyang kaugalingon sa may tabo, kawad-an. Hinoon diin. Kawad-an. Mo na nga gikinahanglan nato nga higugmaon nato ang Dios. Labaw sa ato ang kinabuhi. Kay kun atong pasulabion ang atong kinabuhi, mawad-an mo taniin. Dahil ingon sa John chapter 12:25 nga ang tao nga
maghigugma siyang kaugalingon or maghatag og pagtagad siyang kaugalingon labaw kay sa Ginoo mawadaan sa gihapon. Mao na ayaw una-una nga ihatag nimo tanan nimong panahon. Lunes, Santo, Domingo, sige trabaho. Kinahanglan kabalo ka mo fight. Ang iya sa Ginoo hatagan nimo siya. Oras paguli sa balay hatagan nimo siya. Tanan hatagan nimo ang Ginoo mo na ningon nga sa Mateo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero kung malimot gani kaniana, sige, pagtigom diya tanan tibuok nimong adlaw, tibuok simana, tibuok bulan sa kwarta, sa mga butang, unya kawaton sa kawatan, tayaan, kutkuton, useless. Hasta ikaw kutkuton nga matay na ka. Kay imong gitigom balik ra pud sa imuha. Magkasakit ka, kung kay dawa doon na kay pagkulang sa Ginoo, ang tanan nimong gitigom imo ra pud gihatag doktor, bayad. So useless. Duwa ang alkansi nimo. Wala pa ka nakakunik sa Ginoo. Murag pa ang imong haguan. Una mo igsuon. Kinahanglan nato ayuhon paggamit. Pati nakapuya mong trabaho ta, ang adlaw karon pilang adlaw karon? 700. Isod ka pati kapuya ng trabaho niya kanito sa kabayan, magbayad ka, magpa-check up 500 one lang. Kalunan pa niyo, uli na natin kwarta. Sa adlaw na nimong trabaho ha. Una mga igsuon kinahanglan pabilin ta sa presensya sa Ginoo. Higugmao na to ang Dios. Labaw kaysa atong kaugalingon. Ay, grabe kay ta mo gasto sa atong pagwaka sa duty ta, pero pag-abot sa Domingo, wa na yung pagwaka, panuday, wala gani. Kaya ano, nag-unot ng oras. Diba? Wala na ito, gigahinan ng oras ang Ginoo. Wala masimba ta, wala tayo sublay, wala tayo unsa diha. Pero mo eskwela ta, mo trabaho ta, diba? Ah, grabe. Aron daigon sa tao. Pero si Lord, pinaka-importante kaysa tao. Wala taga na to siyang time. Ang time na to ato i-ahead. For example, alas 9 na tagaan na to, alas 8 man na nagaligo kaon, aron nga matsada na nato ang atong makailuna, nato ang atong pagduol sa Ginoo. Kay para na sa Ginoo, hari sa tanang hari. Pero wala ta ana. Ato nang uban nga church nakaniktay. Yung kayo hit to foot, pruting tiyaga away. Ilang gigibutang sa ilang utok, hari sa tanang hari ang ilang atubangon. Kita, sa atulantaw. See? Wala. Pag eskwela, matata alas 5. Pero pag simba, matatag alas 6. Asa ta? Pirting sa iyo ba? Pag eskwela, pag trabaho, matatag alas 4. Alarm patapiting kusuga. Apan, pag abot, sa Sabados, gabi, patyon ang alarm. Para dili mo alarm. May igsuon. Asa na ron ang giingon nga ato higugmaon ang Ginoo more than sa atong kaugalingon. Mo direct si Lord nimo, mo protect si Lord nimo, mo provide si Lord nimo. May igsuon. So kinahanglan nato siyang sangpiton kanunay mga igsuon. Ingon diya sa Romans chapter 10 verse 13.